Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras po, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, Webes na naman po ng hapon at kayo po ay nakatutok pa rin dito sa tahanan ng OFW. Live na live po tayo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, ang makakasama po natin sa linggong ito, ang aking pong co-host sa araw na ito, walang iba po, Director Charles Tabu. Isa na namang makabuluhang episode ang ihahandog ng programang Tahanan ng OFW. Alas 3 ng hapon, alas 4 ng hapon. Salamat Ate Kiko at magandang hapon po sa ating mga kababayang nakikinig, nanonood ng mga OFW at ang kanilang mga pamilya. At yung mga kababayan natin na OFW dyan sa gitnang silangan, sa Amerika at dyan sa Europa, magandang umaga po sa inyong lahat. At Ate Kiko, ngayon ay panahon ng Ramadan, kaya babatiin natin ang ating mga kapatirang Muslim ng Ramadan Kareem. Ayan, tama po, Director Charles. At syempre ito inoobserbahan ng ating mga kababayang OFW bilang kanilang pakikisama at kanilang pakikibahagi sa kultura ng ating mga country of destination, lalong-lalo na sa Middle East. So tayo po ngayon ay live na live sa ating official Facebook page, sa ating Facebook sa Department of Migrant Workers at sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, at mapapakinggan din po tayo sa aming iba pang mga social media channels, kabilang na rin po sa YouTube. Ayan po, at pang-siyam na ba nating episode ito, Opo. Director Charles? Pang-siyam na po. Oo, pang-siyam na episode na natin ito. At syempre, gaya po ng binanggit namin nung nakaraang linggo, handog po namin sa buong buwan po ng Marso bilang Women's Month po, sa ating pagdiriwang at pakikiisa sa Women's Month, ay mga topic at mga napapanahong mga usapin patungkol naman po sa ating mga kababaihang OFW, tungkol po sa pagprotekta sa kanila, mga serbisyong hatid, welfare services at iba pa pong mga alay namin sa mga women OFWs po natin buong buwan po ng Marso. At sa araw nga na ito, Director Charles, ay uunahin natin syempre yung protection ng ating women OFWs, lalong-lalo na doon sa laban natin kontra sa trafficking in persons o yung human trafficking na tinatawag natin. Opo. Pero Ate Kiko, bago po yan ay narito muna ang ilan sa mga balita mula sa ating tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW nitong nakalipas na linggo. Nakiisa ang Department of Migrant Workers sa pagdiriwang ng 2025 National Women's Month sa pagsasagawa ng mga programa sa buong Marso. Hinikayat ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ang mga kapwa-opisyal ng DMW na ipatupad na ang itinatadhana ng C-190 ng International Labour Organization o ILO na tumutukoy sa karapatan ng lahat laban sa anumang gender-based na karahasan at harassment. Nakapagtala noong 2024 ng 2.4 milyong OFWs at higit sa 52% nito ay mga babae. Kabilang sa ikinasang mga aktibidad ng DMW ang OFW Women's Bazaar, awarding ng Balik Pinay Balik Hanap Buhay Program beneficiaries, pre-employment seminar sa mga babaeng kadete at paglulunsad sa Susan V. Ople Labor Migration and Development Resource Center. Balita mula sa tahanan. Hinangaan ni International Labour Organization Assistant Director General Manuela Tomei ang mga migranteng Pilipino dahil sa katatagan at pagiging positibo sa kabila ng matinding hamon na kinakaharap sa pangingibang bansa para sa kanilang pamilya. Ito ay makaraan ng pagbisita ni Tomei kamakailan sa OFW Hospital sa Pampanga kung saan napanood niya ang isang video ng pagdating ng mga kabaong na naglalaman ng labi ng mga OFWs na na-repatriate, partikular noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Pinuri rin naman ni Tomei ang gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay ng matibay na pundasyon ng suporta sa mga OFW na hindi umano
makikita sa gobyerno ng ibang bansa na kaniyang napuntahan. Balita mula sa tahanan. Nanumpa sa tungkulin ang kauna-unahang Muslim na Undersecretary ng Department of Migrant Workers na si Honorable Jainal Timbayan Rasul Jr. kasabay ang nasa 36 pang bago at promoted na mga kawani nitong February 28. Kabilang din sa mga presidential appointees na nanumpa ay ang 3 bagong directors na sina Romulo Arugay, Mary Grace Rigor Teodosio at Julie Rodriguez. Dati nang nagsilbi si Yusek Rasul bilang labor attaché sa iba't ibang overseas posts kabilang sa Riyadh at Jeddah sa Saudi Arabia, sa Libya, Jordan, London at Canada. Balita mula sa tahanan. Nilagdaan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kaktak kasama ang mga opisyal ng DMW Licensing and Adjudication Services at Global Filipino Movement Foundation ang isang Memorandum of Agreement na layong palawakin ang mga OFW Help Desk Centers sa buong bansa. Layo nito na mas epektibong maabot at maserbisyuhan ang mga OFWs at kanilang pamilya, partikular ang pagbibigay ng mga reintegration programs. Kabilang din ang pagsasagawa ng migration awareness, anti-illegal recruitment and trafficking in persons seminars, financial literacy training, pagsasanay sa mga migration stakeholders at pagpapalakas ng impormasyon ukol sa legal na pangingibang bansa. Balita mula sa tahanan. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sunog ay kalaban ng lahat. Sa ating pag-iingat, ito'y di magaganap. Ating tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Bagamat ating mga bumbero ay maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Simula nang pumasok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit 3 bilyong pisong halaga ng produktong may kaugnayan sa smuggling at hoarding ang nasabat ng pambansang pulisya. By eliminating smuggling, hoarding, profiteering, and other cartel activities, we are not only shielding our local producers, but also providing consumers with affordable agricultural and fishery products. At sa isinabatas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, ang dumedehado sa ating mga magsasaka, consumer at ekonomiya, di lang pagbumultahin, ikukulong pa. Lubos ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mura at disenteng pabahay sa pamamagitan ng 4PH program ang manggagawang Pilipino. Natutupad niya ito dahil sa napakalaking suporta ng Pag-ibig Fund. Tuloy ang serbisyo ng Pag-ibig Fund upang makatulong sa kanyang 15 milyong membro para makabili ng bahay. Sa nakarang taon, mahigit 100,000 ang kumuha ng housing loan sa Pag-ibig na nagkakahalaga ng 117 billion na piso. Ito ang pinakamataas ng bilang sa buong kasaysayan ng Pag-ibig. Sa bagong Pilipinas, hindi na mahirap para sa mahirap ang magkaroon ng sariling tahanan. Seamless travel sa Palawan, posible sa pamahalaang Marcos. Katuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa pag-install ng modular docking facilities sa Coron at Puerto Princesa, Palawan. Ang mga modular docking facilities ay gawa sa slip-resistant at heavy-duty na mga materyales, kaya't matitiyak ang maayos at ligtas na pagsakay at pagbaba ng mga turista tungo sa iba't ibang isla. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Noong 2023, pinatunayan ng PEMAT ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol sa Turkey. Sa loob ng 21 araw na misyon, ginamot nila ang mahigit 1,000 pasyente. Ipinapakita ang tibay at malasakit ng mga Pilipino. Hindi na tayo receiving country na pag may disaster, naghihintay tayo ng tulong. Baliktad na. Tayo na ngayon ang pumupunta sa ibang bansa. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos.
Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Career sa pagpapaganda? Meron na yan sa TESDA. Sa pamamagitan ng kanilang partnership sa mga technical vocational institution, may libreng training para sa mga esthetician. At pagkatapos ng training na ito, may certification ka na magagamit mo sa Pilipinas man o sa abroad. Ayon kay TESDA NCR Regional Director Joven Ferrer, yan daw ang isa sa mga mandato ng Pangulo, maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Dahil yun ang gusto ng mahal na Pangulo. Dapat livable employment. Hindi lang basta nagka-employ tapos. And one thing more is, nung binigyan kami siyempre ng budget, in-increase na ang budget, na-increase yung reach out namin in terms of number of scholarship, number of our beneficiaries, lumaki. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Ayan, Dear Charles, nagbabalik tayo ngayon at sabi nga natin, sa DMW po, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, yung buong proseso po ng migration ay syempre may mga kaakibat po tayong programa saka mga serbisyo, ika nga natin. At isa sa pinaka-importante na atin ngang iniaalay at ibinibigay na serbisyo at programa sa ating mga kababayan na nagbabalak pumunta sa ibang bansa, yung tinatawag nating protective mechanisms o yung protection. Kasi yung lagi nating pinapaalala, Dear Charles, at ikaw, alam mo rin mismo bilang isang dating OFW, ang pag-abroad po ay hindi biro-biro. Ang pag-abroad po ay may kaakibat din na risk. So, tayo po sa DMW, we minimize or at the for of it is talagang pinipilit po natin na maiwasan at kung talaga ay wag mapasubo sa alanganin yung ating mga kababayan. Kaya Dear Charles, sino ba yung makakapanayam natin sa hapon na ito? Ay makakapanayam natin ngayon si Director Geraldine Mendez upang bigyan tayo ng kaalaman patungkol sa programa at serbisyo hatid ng Migrant Workers Bureau. Kaya akmang-akma po ang usaping ito, Ase Kiko, kaya wag na natin ito patagalin pa. At Dear Jane, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Ase Kiko, Dear Charles, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng tahanan ng OFW dito sa Radyo Pilipinas. Ayan. Si Director Jane Mendez, ang of course director natin ng Migrant Workers Protection Bureau at isa syempre sa mga pangunahin na eksperto naman ng departamento pagdating sa usapin ng human trafficking. So matagal-tagal na rin niyang ina-advocate ito at talagang ipinupush ang safe na pangingibang bansa o safe na migration ng ating mga kababayan. So, Director Jane, siguro a few weeks back kasi nandito si Yusek Bernardem. Binigyan niya kami ng pahapyaw tungkol dun sa ating EarTip program. At kabahagi ng EarTip program, syempre, yung laban natin kontra sa IR at human trafficking. Siguro, magandang mapasadahan uli natin. Ano ba itong programa na ito at ano ba yung ginagawa ng departamento para sugpuin ang problema ng illegal recruitment at human trafficking? Ang Department of Migrant Workers ay katulad ng sabi ni Ase Kiko, may tinatawag tayo Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Sa loob ng programa na to, mayroon pang iba't ibang activities na nakapaloob dito. Unang-una natin yung binibigay natin na free legal assistance sa lahat ng mga OFWs na nangailangan ng tulong ng assistance o ng ayudang legal. Tungkol sa mga usapin nila sa trabaho, sa kanilang employer, sa kanilang mga recruiter. Yan. So, libre po ang ating assistance. So, para naman po sa mga kababaihan, lalo na rin po dun sa mga nasasangkot sa tinatawag nating gender-based violence cases, meron tayong mga women lawyers na humaharap at nag-a-assist sa kanila. On the part naman po sa illegal recruitment and human trafficking, meron tayong investigation assistance na binibigay sa mga biktima ng nasabing krimen. Bukod doon, kapag halimbawa ang kaso nila, ito ang investigation na to, sila po ay nagki-case build up ng mga kaso. Ngayon, kapag umakyat na po sa fiscal o kaya pag during preliminary investigation, kapag hearing sa court, meron din po tayong mga abogado na nag-a-assist sa kanila during trial po. And then lastly po, meron din tayong tinatawag na
information dissemination. So, nagko-conduct tayo ng mga seminars, ng mga orientations, ng mga webinars, para po, yun nga, mabigyan natin ng abiso kung ano ba yung tamang paraan ng pag-a-apply. Bukod po rito, sa ngayon po, meron tayong tinatawag na financial assistance to the Action Fund na binibigay sa mga biktima po ng illegal recruitment at human trafficking. Kung biktima ka naman po ng human trafficking, bukod sa nasabing assistance, meron din po tayong binibigay na psychosocial intervention na binibigay sa kanila. Okay. Director Jan, ano pa ba yung mga ibang programa at serbisyo ng Workers Protection Bureau o Migrant Workers Protection Bureau sa mga OFWs at ang kanilang pamilya? So may on-site programs din tayo, di ba, Director Jain? So baka mai-walkthrough mo kami dun sa yung programa natin na yung mga outreach programs natin for legal assistance and prevention din ng human trafficking. Sige. Sa ngayon po, tulad ngayon, isa sa mga team natin ay nasa Cagayan de Oro actually. Sila ngayon ay tumutulong sa mga biktima ng illegal recruitment. Mga victim sila ng seasonal work program, yung invitation sa kanila as farm workers sa Korea. Kahapon lang meron tayong na-file na 2 kaso consisting of involving 37 complainants. So isa yan sa mga on-site assistance natin. Bukod po sa pagtulong natin sa mga regional offices natin, minsan po tayo ay pumupunta sa site mismo, dun sa lugar kung saan sila nabibiktima. Recently lang po, nanggaling po ako sa Thailand at tinignan namin talaga yung ilan sa mga sitwasyon po ng mga kababayan natin na bibiktima sa Myanmar. Ayan. Pag-usapan natin yan, kasi binanggit mo yung Thailand. Ano kami niyan, Dear Charles, veterano kami ni Director Jain pagdating sa usapin ng CML. Ang tatawag natin na, ang CML, Dear Jain, ay? Cambodia, Myanmar, and Laos. Cambodia, Myanmar, at Laos. Oo, yan ang ano namin. At pag-usapan natin yan, Director Jain, kasi 2021, 2022, sa tail end ng pandemic, umusbong yung usapin ng POGO scam-like operations overseas na nambibiktima di lamang ng mga Pilipino, ganun din ng ibang mga lahi. Ikwento mo nga, ano yung problema na ito at bakit marami tayong mga kababayan sa kasamaang palad ang nagiging biktima dito? Okay. Kasi ang talagang problema ito, marami tayong mga online na post-recruitment na nangyayari particularly sa Facebook, minsan sa TikTok. So, ang recruitment na nangyayari, inaanyaya yung ating mga kababayan na magtrabaho bilang customer service representative or call center agent sa Thailand. Okay? Maganda ang kita, around 50,000 pesos. Kumbaga, kung ikaw ay isang call center agent, masyado nang mataas yung 50,000. So, nakakainganyo talaga. So, hindi alam ng mga kababayan natin na walang ganong trabaho sa Thailand. So, ang kinahantungan nila, napupunta sila sa Cambodia, sa Laos, o sa Myanmar, na kung saan hindi talaga call center ang trabaho nila at nagiging katulad ng nabanggit ni Asi Kiko, POGO-like operation talaga. Kung saan napipilitan silang mang-scam ng ibang tao because of that big syndicate sa human trafficking. Ang tawag na nito, human trafficking for forced criminality. Ang, Dear Charles, para sa ano lang natin, ano ang kaibahan ng human trafficking, Director Jain, at ng illegal recruitment para mas maintindihan din ng ating mga kababayan? Sige. Sa illegal recruitment, dalawa lang naman po usually ang elemento niyan. First, syempre, nag-recruit ka, nangangako ng trabaho, at pangalawa, wala ka lisensya. Usually, ang illegal recruitment, isa sa mga element ng human trafficking. Usually yan, ang nag-recruit, wala ring lisensya. Pero sa human trafficking, kailangan meron pang additional elements, katulad ng means. Paano ka ba niya ni-recruit? Meron bang pangloloko? Yun isa sa mga sample ng means natin, fraud. Or kaya misrepresentation, pinilit ka ba? Kaya minsan kinidnap ka ba? Pero ang pinaka-importanting elemento dito, yung exploitative purpose na sinasabi natin. Para saan ba yung pag-recruit na may panloloko? Ito ba ay para sa, yun nga, exploitative purpose, yung labor exploitation, minsan sexual exploitation pagdating sa atin. Ayan, yan yung inaano natin kasi itong mga kababayan natin, Director Charles, na ito, na mga unfortunately ay nare-recruit. Yung iba, akala nila maayos na trabaho ang dadatnan doon. Kasi minsan kanila, hindi, mag-tourist ka lang muna dahil because it's part of the ASEAN countries, walang visa requirement So, tourist. Mag-tourist ka lang muna, pumunta ka dito, kami nang bahala. Mataas ang sweldo, maganda ang trabaho. So, may fraud na agad at may panluloko. Kasi pagdating nila doon,
And then, syempre, tatawid ng mga border. Pagtawid nila doon, hindi pala maayos yung trabaho. Hindi pala legal. Sa case ng Cambodia, Director Jain, tama, di ba, na pag ikaw ay nagtrabaho online ng gambling, bawal agad sa batas ng Cambodia. So, doon sila pagtatrabahuhin. So, hindi sila basta-basta makawala. And unfortunately, dahil illegal yung trabahong pinuntahan, okay, illegal yung trabahong pinuntahan, hindi rin sila basta-basta makaalis. And doon sa ibang mga situation, nasasaktan, nabubugbog, at na-exploit talaga sila ng husto. And this has ill effects and impacts, especially for women migrant workers, Director Jain. Bukod siguro doon sa nabanggit online gambling, Yes, diba? Yung aming pinaka-recent case dito ay involving isang babae na ginawa siyang, ang recruitment sa kanya bilang model na tinatawag natin. So unfortunately, merong sexual abuse na nangyari. Very unfortunate na ang perpetrator niya, yung kanyang amo na, sabihin ko ba yung nationality, ASEC? Yung amo niya, Chinese. So, yun yung isa sa mga risk talaga ng itong human trafficking. Although ang kanyang ano lang ay para mag-model, pero hindi natin inaasahan na gano'n ang mangyayari. And there's this one particular scam, okay, at bago tayo pumunta sa commercial, at para maano natin, there's this one particular type of scam na tinatawag nating phishing. Na date scam and phishing, na ang kadalasang iniinganyo magtrabaho para dyan ay kababaihan. And why is this so, Director Jain? Kasi ang gusto, yung mga, isang sindikato siya ng scamming, diba? So, para maingganyo nila yung mga kliyente nila, kukuha sila ng mga women employees, yun nga, gagawin sila kunyaring, sila yung mangiingganyo dun sa mga kliyente para mag-fall sa kanila. So, pag nakuha na yung loob, saka ipapasa yan sa iba pang mga ka-team nila o ka-colleague nila, na yun na po ang parang doon na papatabain ka, kaya nga siya, tinawag din siyang pig butchery. Kasi parang, ano tawag mo doon, iayayain ka na mag-invest, pero yung palang ininvestan mong platform, wala, bogus lang pala. Ayan. At more pa po at karagdagan pa po na usapin, pamaya lamang sa pagbabalik namin, tungkol po dito sa mainit na issue na to ng pang-aabuso at exploitation ng ating mga kababayan na nahuhulog po at nagiging biktima ng human trafficking. At yan lamang po ay sa pagbabalik ng tahanan ng OFW. Ang pagresponde sa mga krimen at saklolo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaaksyonan ora mismo, pinaikli ng pambansang pulisya sa 3 minuto ang pagresponde sa libu-libong tawag ng emergency. The police has responded to nearly all, or to quote the actual number, 99% of the calls for police assistance. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Sa target na 1 milyong pabahay bawat taon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaking tulong ang public-private partnership upang gawing mabilis, mahusay at hindi gumastos ng malaki ang gobyerno. Ayon kay DHSUD Undersecretary Emmanuel Pineda, kung dati ay limitado ang pabahay ng gobyerno, sa tulong ng pribado, ngayon, nag-uumapaw na ito. Needed for private sector to embrace the program is they need to have a decent return of investment. We believe that the price ceiling set forth is very attractive. So now many private developers are interested and willing to participate. Sa bagong Pilipinas, makakamit ang mithiin ng mga Pilipino sa pagtutulungan ng pribado at ng gobyerno. Mahilig ka bang mag-dive?
Good news! Sa ilalim ng pamahalaang Ferdinand Marcos Jr. ay magtatayo ng karagdagang hyperbaric chambers ang DOT TIEZA. Narito ang tinig ni TIEZA COO Mark Lapid. For the first quarter of next year, we will be installing na 5 hyperbaric chambers. One in Bohol, Boracay, Negros, Occidental, Camiguin, Cebu, Puerto Galera also. We are being awarded as the best dive destination in Asia. Ang action na ginawa po ng TIEZA is to purchase hyperbaric chamber. Isa lamang si Gao Bienviaje, isang licensed PADI diver sa mga makikinabang sa proyektong ito. For in case of emergencies, so if we have a hyperbaric facility, so it could save lives, enhances safety standards for the diving community, and it also builds trust with divers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay po, tayo po ay muling nagbabalik dito sa tahanan ng OFW sa ating pong programa. At balikan ko lang kanina, Director Jain, yung nabanggit yung patungkol sa scam hubs dito nga sa Cambodia, Myanmar at Laos. Ilan na ba ito na mga at least reported na mga kaso na hinawakan natin? Sa ngayon, meron na tayong mga around 800 na victims na repatriate. Pero meron pa tayo inaantay na around 200 galing Myanmar na nandun ngayon sa isang military camp sa Myanmar, nag-aantay na makatawid papuntang Thailand. Ito yung sa may Mewadi Mesot area, di ba, na pinutulan na ng ng kuryente, ng internet, pero ang sabi nga ay patuloy pa ring nagpipilit na mag-operate. Okay. Idalhin ko lang doon sa usapin ng gaano kadelikado ang usapin o gaano kadelikado ang human trafficking, lalong-lalo na sa mga kababaihang nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa. Napakahirap talaga ng human trafficking. Delikado talaga siya. Sa sitwasyon o sa base sa mga cases natin, lalo na sa Cambodia, Laos, Myanmar, usually yung mga biktima, nakakaranas talaga sila ng physical na pang-aabuso. So, meron tayong mga kliyente na ang kwento sa atin talagang kinukuryente sila tuwing hindi sila sumusunod sa utos ng kanilang mga amo. Kung hindi naman sila kinukuryente, may mga physical punishments na natatanggap sila. Mahirap pa, nababaon sila sa utang, yung tinatawag natin na debt bondage. Kung halimbawa gusto nilang tumakas, hindi sila ganun-ganun basta makakatakas dahil may mga armadong security. Bantay itong mga sindikato natin. So, napakahirap talaga para sa kanilang makalabas ng compound nila. Bukod pa, katulad na nabanggit ko kanina, meron din tayong mga kababaihan na yung trabaho naman nila, patawagan namin doon ay model na minsan nasasabak sila sa sexual abuses. So, puntahan natin yung sa sexual abuse. Isa sa mga forma ng human trafficking, itatawag nating sexual exploitation. May mga nahawakan na rin tayong kaso ng ganyan. Gaano ba ito ka-sensitibo at gaano ito kahirap din para din naman sa pinagdadaanan di lamang ng worker at pinagdadaanan din natin dun sa parte ng debriefing. Ang hirap ng ang hirap sagutin. Kasi syempre tayo bilang babae, nangangarap ka para sa pamilya mo. Ngayon, hindi kasama sa pangarap mo na pati katawan mo, maaabuso ka. So, parang talagang suntok sa pagkatao mo bilang
pagkatao mo bilang babae, pagkatao mo bilang tao, saka doon sa dignidad mo. Yan. At we do have the interventions. Dear Charles, siguro magandang mapag-usapan natin ng bahagya. Ano yung interventions na natin? Oo. Yung mga interventions, lalo na sa mga karamihan sa mga kababaihan. Yes, oo. So, ano yung mga, Director, ano yung mga proyekto natin o yung mga interventions na ginagawa, lalo sa mga biktima ng mga babae ng human trafficking? Oo. Lalo yung simula pala ng pagka-uwi, nakatutok na tayo. Ang tawag na namin ito ay door-to-door program. So, simula pa lang ng request for ripat hanggang sa maripat natin dito. Dito, hindi natin kaagad sila kukunan ng statement o kinukuha kung anong nangyari sa kanila. Pinapahinga muna natin ng isang araw para makuha yung composure ulit ng sarili niya. Pagkatapos, nagdumadaan sila, tinatawag namin na psychological first aid. So, by itself, first aid lang ito. First aid, Unang lunas. Meron tayong mga debriefing na nangyayari kasama ng mga social worker natin. Pagkatapos, kapag medyo ready na siya, nakita namin na okay naman na siya magbigay ng statement, nakukuha natin na siya ng salaysay para papanagutin naman natin kung sino yung mga perpetrators against her. Pagkatapos nun, meron tayong action fund na ayuda or financial assistance na binibigay sa kanila. Bukod doon, sa financial assistance, meron din tayong mga reintegration program na ino-offer, depende sa need nila. Aside from that, meron din tayong endorsement papunta sa Department of Social Worker at saka sa kanilang mga respective LGUs for further evaluation and assessment kung ano pa yung mga needs nila pagdating nila sa community. At sa pagkakataong ito, may maiksi tayong panayam sa isa sa mga natulungan natin na OFW na sa kasamaang palad ay naging biktima ng mga scam na ito sa Myanmar. At tatago natin siya sa pangalang Lady. So, magandang hapon, Lady. At siguro ang maganda ay kung maaaring maikwento ng bahagya ang naging karanasan mula dun sa pagre-recruit at doon sa sinapit sa ibang bansa. Good afternoon po. Sir, so unang nangyari po sa akin is may naghanap po kasi ako ng mga post about sa trabaho sa ibang bansa. Nahanap ko po siya sa Telegram. So yung Telegram po nun is sa public group chat lang naman po siya. So lahat po pwedeng sumali or magbasa doon kung ano yung gusto mong trabaho na pasukan. So doon po makikita mo na yung mga nag-o-offer ng work sa Thailand, Cambodia, and then sa Laos po. So nag-decide po ako mag-message sa isang HR. Then yun po, nakaalis po ako ng bansa ng December 14. At anong nangyari nung ang sabi ay sa Thailand ka pupunta? Anong nangyari noong karanasan mo sa Thailand? So, ang offer po sa amin, sir, is yung work pagdating doon is CSR. So, as CSR po, opo, bali, yung salary po na in-offer nila sa amin is 40 to 50K Philippine money. So, pumirma po kami ng kontrata and then nangako po sila na every 2 months magre-renew po sila ng visa para sa amin. Pero po, nung pagdating po namin doon, katulad po namin na, for example, is goods ka sa English, magbibigyan ka po nila ng dagdag trabaho, which is AI model. So, ang AI model po is, gagamitin lang naman nila yung mukha mo and then especially po yung voice mo para makipag-usap sa client po para kumbinsihin sila na pumasok sa platform or maglagay ng pera para mag-start ng business sa platform like cryptocurrency. Sige, hindi ko na siguro ipapakwento Dear Jane, yung buong para hindi rin naman ma-retraumatize ang ating kasama. Siguro ang na lang natin is yung doon tayo sa bright spot kumbaga. Doon sa pag-uwi mo, sa pagkaka-rescue sa iyo, saka sa pagbalik mo dito sa ating bansa. Ano naman yung naging experience mo na nung makabalik ka na dito, saka yung mga nakuha mo namang mga kahit papano ay suporta at ano pa yung mga pangangailangan mo din? So, nung nakalabas po ako ng hub po sa Myanmar, naging smooth po lahat, lalong-lalo na po sa tulong po ng
embassy po, Philippine Embassy ni Colonel Matalang po sa Thailand. Malaking tulong po siya kasi since nasa loob pa lang po ako, siya na po yung tumulong sa akin kung ano yung dapat gawin. And then nung nakatawid na po talaga ako, nandun na po ako sa kanya, doon naman po pumasok yung help po ng DMW talaga. Like yung director po nila is na-meet ko po personally. Siya din po yung nakasabay ko po sa pag-uwi. Nakasabay ko po sa flight. And then sila po sumagot sa lahat. Like wala po akong naging problema. Like pagdating ko po ng Thailand, nakapagpahinga po ako ng maayos. After po nun, hindi ko na pinoblema yung flight ticket kasi sila na din po yung sumagot. And then pagdating din po dito, pinagpahinga ulit ako. And then sinabihan na lang po ako na like pinagpahinga ko ng 1 day. After 1 day po, pinabalik po ako para makakuha ng cash assistance po para sa sarili ko po, para makapag-umpisa din po ulit. Sige. Ma'am, siguro para ano na lang, bilang siguro public service na rin, saka mensahe na rin dun sa mga kababayan natin. May mensahe ka ba doon sa iba na maaaring nagtitingin din sa Telegram ngayon o kaya naman ay nagbabalak na pumasok at pumunta ng Thailand o kaya pumunta ng ibang bansa na maaaring maging ganyan yung sitwasyon? Anong mensahe mo sa kanila? Mensahe ko lang po, naintindihan ko po na sobrang hirap ng life dito ngayon sa Philippines kasi nga po maraming nagre-rely dun sa POGO na trabaho kasi malaki po yung offer ng sahod. Pero yes po, marami talagang naghahanap ngayon. So advice ko lang po sa kanila is huwag magpadalos-dalos ng desisyon. Alam kong okay yung offer sa ibang bansa, pero kung hindi nila totaling alam kung ano yung pupuntahan nila, huwag na nila ituloy. Kasi, opo, maraming mabulaklak na pwedeng sabihin ng mga HR na yan, like yung sahod, malaki, ganto, ganyan. Pero pagdating mo po doon talaga, hindi po talaga okay yung situation. Like, iba pa rin po kapag nandito ka sa sarili mong bansa, kasi madali lang po talaga yung life dito. Like, mahirap po yung buhay dito, pero ibang-iba po doon kasi masasaktan po, like katulad ko na experience ko pong makulong. So, like yung offer sa Thailand lang, pero itatawid po pala kami ng Myanmar without our notice po, without na pumayag kami na dalhin kami doon. So, force po talaga yung nangyari. Ayan. So, salamat sa pagbabahagi mo ng kwento at sa punto pong ito ay bago po natin muling makapanayam si Director Mendez ay mag-commercial po muna tayo at ilang paalala po muna mula po dito sa Radyo Pilipinas. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management Bureau. Tayo ang kaisa-isang bansa sa ASEAN na may 3 kinikilalang emergency team ng WHO. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, PEMAT Metro Manila, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, PEMAT Luzon, at Eastern Visayas Medical Center, PEMAT Visayas. Bilang bahagi ng Mutual Defense Treaty, mas pinagtibay pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapaigting ng seguridad at regional stability. It is rooted in a long history, built upon shared values and strengthened by mutual respect as equal and sovereign partners. Sa Mutual Defense Board, Security Engagement Board, pinalakas ang kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. Marami na nakikinabang sa 11.6 kilometers na Samar Pacific Coastal Road Phase 1. Higit 5 oras ang natitipid ng mga motorista mula sa Katarman, kaya malaking ginhawa ang dulot nito sa mga biyahero. With the opening of this road and its bridges, the development of Northern Samar's rich agricultural lands and bountiful fishing grounds will follow suit. Sa ngayon, patuloy ang konstruksyon ng Phase 2 ng Samar Pacific Coastal Road Project na nagkakahalaga ng 6.34 billion pesos. Inaasahang matatapos ito sa 2029. Hindi lang dapat basta matibay, maganda rin ang loob at paligid ng bahay. Ganito ang Valley View Township na may malaparking disenyo sa Misamis Oriental, Mindanao. Higit 10,000 pamilya ang mabibiyayaan nito. Ipinatayo bilang bahagi ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinatayo bilang bahagi ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi magtatagal, ang 4PH project na ito ay magiging isang tunay na pamayanan at isang kumpletos rikados na komunidad
Sa bagong Pilipinas, bahay na disente at malapit sa lahat ng pasilidad. Yan ang ating hinahangad. Para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Mindanao, binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Road Network Development Project in conflict-affected areas. Ito ay 177.34 kilometers access road na magkokonekta sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao patungo sa mga katabing rehiyon. Pinondohan ng 12.86 billion na tatapusin sa taong 2028. Kung dati dugo ang dumadanat dito, ngayon kaunlaran ang dumadaloy. Sa bagong Pilipinas, tinututukan ang pagpapaunlad ng mamamayan para sa pangmatagalang kapayapaan. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagbabalik po ang tahanan ng OFW at yan po yung panayam natin kanina doon sa isa sa mga unfortunately ay biktima ng human trafficking dito nga sa tinatawag natin na Cambodia, Laos, and Myanmar. This one is in particular in Myanmar. Siguro Director Jain, bilang pagtawid lang doon sa kwento ni Lady kanina, ano-ano ba yung mga interventions din natin at baka meron kang preventive na mensahe siguro para maiwasan natin yung mga ganyang pangyayari at ganyang klase ng sitwasyon? Sige, ang mensahe siguro na iiwan namin para sa mga kababayan natin, ito paalala lang naman ito para hindi ka maging biktima ng illegal recruitment o human trafficking. Unang-una, kung interesado tayong mag-apply sa abroad, check lang tayo talaga sa website natin sa dmw.gov.ph. Meron doon approved job order. Kung interesado ka sa bansa, halimbawa, kung gusto mo magtrabaho kunyari sa Canada, type mo lang sa job site na Canada, lalabas yung mga available job order. Makikita mo rin doon yung listahan ng mga licensed recruitment agencies na nag-o-offer ng work na to. Pangalawa, pagkatapos mag-check ng kung license ba yan, kung may approved job order, kung halimbawa may singilan, wag agad tayong magbabayad through yung ating mga e-wallets or e-payments. Usually, ang recruitment agency talaga, naniningil sila sa loob ng opisina at nag-i-issue sila ng official receipt. At syempre, wag tayong papatol dun sa mga online recruitment post kasi doon talaga nagsisimula yung panluloko at sa mga scams. And for the Women's Month celebration, meron kaming programa na ang pangalan ay webinar. May webinar na ang pangalan ay webinar. Oo. Ito ay ang Women's Empowerment for Better Information and Networking Against Recruitment Fraud. So, meron kaming series of webinars. Oo, sa March 7, sa March 15, March 20, and March 30. So, different areas ito, different regions. So, sa March 7, nakafocus tayo sa Europe. Sa 15 naman, Americas and Canada. 20 sa UAE, sa Middle East, and sa 30 sa Southeast Asia. Ayan. Siyempre, i-ano ko lang, Director Charles, yung usapin kasi ng human trafficking, hindi po ito basta-basta ha. Yung iba po kasi ay naloloko lamang at nakukuhanan ng pera. Yun yung madalas sa illegal recruitment. Siguro magandang ipaalala sa mga kababayan natin, sa human trafficking po, ito nga natawag nating modern day slavery. May pananakit, pang-aabuso, minsan po ay yung pag-alis ninyo at pagtawid ng border, baka yun na po yung huli. So talaga pong mag-ingat po tayo. At kung may duda po kayo, maaari po talaga kayo magtanong lamang sa amin. At handang-handa naman po kaming sumaklolo at magbigay po ng tulong para sa inyo. So, Director Charles, baka meron kang mensahe bago tayo magtapos at bago siguro tayo magpaalam sa hapon na ito. Para sa ating mga kababayan, dapat talaga ay maging mapanuri tayo sa ating mga tatahaking mga plano, lalo sa pagpunta sa ibang bansa. Huwag tayong basta-basta sumugod sa isang bansa o pamasok sa isang trabaho hindi tayo sigurado. Andiyan naman po ang Department of Migrant Workers na tayo mapagtanungan kung anong dapat. Kaya kapag mayroon kang doubt, huwag mag-atubili na tumawag po sa DMW kaagad. Ayan po. At bilang bahagi pa rin po ng Women's Month celebration po ng Department of Migrant Workers, maliban po sa webinar ng Migrant Workers Protection Bureau,
Ongoing po ang All Women Bazaar, former OFWs po sa DMW Central Office sa Ortigas. So suportahan po natin ang ating mga OFW entrepreneurs. At syempre po ay ang series pa rin ng activities natin para sa Women's Month. Nandyan din po ang Kalinga Wellness Activities na handog naman po ng DMW NCR at ng National Reintegration Center for OFW. Sa Makati office naman po iyan ng DMW. Check nyo lang po ang aming website para po sa mga schedule ng atin pong mga activities all throughout Women's Month. Ayan. So dear Charles, baka Yes meron po. ka ring i-remind. Opo, i-remind po para po sa mga mahalagang anunsyo, komento at ibang mahingi ng serbisyo ay maaari pong mag-contact sa DMW sa mga opisyal na website, sa email address, sa social media channels, at sa hotline numbers na makikita nyo sa inyong screen. Amin pong pinahahalagaan ang inyong mga feedbacks para sa higit ng inyong mapaglingkuran. Ayan. At next week po, bilang bahagi pa rin ng Women's Month celebration natin, ang feature naman po natin ay tungkol naman po sa pagninegosyo ng ating mga bumabalik na OFW. So, pakaabangan nyo po yan next week ha. Handog po namin at feature namin ang ilan sa mga matagumpay na women OFW entrepreneurs natin. Next week po yan. So, magkita-kita po muli tayo dito. Ay, bago pala, muntik kong makalimutan. Bago po kami magwakas at bago kami magpaalam, shout out po muna at isang happy birthday po muna na greeting sa aming pong pinakamamahal na Undersecretary Feli Bay. Ayan, so happy birthday Yes, po. happy birthday, Yusek. Ayan, so ngayon mismo yung birthday niya ni Yusek Feli. Ayan po. So, patapos na naman tayo, dear Charles. Natapos na naman po ang isang oras ng ating pagsasama-sama at samahan niyo po kaming muli. Kada Webes po ng hapon, pareho din pong oras, 3 p.m. hanggang 4 p.m. po. At sa mga susunod na episode para po sa makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW at ang kanilang pamilya. Muli po, ako po, Attorney Kiko de Guzman, Assistant Secretary po ng Department of Migrant Workers. Magkita-kita po tayong muli dito lamang po sa tahanan ng OFW.